Magandang araw sa inyong lahat mga katagay. Isang mapagpalang araw na naman ang dapat nating ipagpasalamat. Panibagong araw, panibagong short vlog na naman tayo mga katagay. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa araw-araw kong pagpo-post ng mga videos. Hindi ko po ginagawa ito para kumita o makilala ako ng mga tao. Ginagawa ko po ito para maibsan ang kalungkutan o homesick na nararamdaman ng isang overseas Filipino worker na malayo sa pamilya. At gusto ko din pong ma-inspire ang mga taong punong-puno ng pangarap sa buhay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga mahal nilang pamilya. Kaya saludo po ako sa mga kagaya kong OFW. Mabuhay po tayong lahat. At lagi po kayong mag-iingat kung saang sulok man kayo ng daigdig ngayon. Muli po ako po ay humihingi ng paumanhin. Sana huwag po kayong magsasawa sa pagmumukha ko, pakisuportahan na lang po ako. Maraming salamat po mga katagay. At magsisimula na po tayo sa short vlog natin ngayong araw. Papasok na naman ako sa trabaho araw ngayon ng Sabado at bukas ay day off ko dahil Sunday bukas. Yahoo! At nandito na nga ako sa trabaho. Nakapagbihis na ako. Kamukha ko na ba si Dingdong Guantes? Charot lang. Napaaga ang pasok ko mga katagay. Alas 4 pa pala ang duty ko pero alauna nandito na ako. At least hindi ako late mga katagay. Hindi na ako uuwi, mag-overtime na lang ako. At dahil hindi naman busy ngayon, napagpasyahan ko na lang na linisin ang storage room namin. Tutal nasa bar naman si paring Sherwin ang kapalitan ko na bartender. Shoutout sa'yo paring Sherwin Bautista. Paburger ka naman. Dahil wala akong alam na sasabihin magkwentuhan na lang tayo habang nag-aayos ako ng mga alak. Heto medyo nakakatakot ang ikukwento ko sa inyo. Nung nasa Pilipinas pa ako, nagtatrabaho ako noon sa Clark, Pampanga. Palaging madaling araw na akong nakakauwi noon dahil nga sa nightclub ako nagwo-work as a bartender noon. At motorsiklo ang gamit na service ko papuntang trabaho. Nakakahiyamang sabihin na natatakot ako sa tuwing ako ay uuwi galing sa trabaho. Opo, matatakotin ako, lalo na sa mga multo. Dahil doon sa barangay namin 2 sementeryo muna ang madadaanan ko bago ako makauwi sa bahay. Shoutout po sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Corazon de Jesus Concepcion, Tarlac. At sana ay nanunood po kayo sa mga vlogs ko. Balik po tayo sa kwento ko. Isang madaling araw pa uwi na ako galing sa trabaho nang may matandang babae ang pumara sa akin sa tapat ng lumang sementeryo. Ayaw ko po sana na huminto. Lalo na takot ako pero wala akong magagawa kasi nakaharang siya sa daan. Nakaputi siyang damit at puti ang buhok at naglilisik ang mga mata. Grabe! Takot ako noon. Parang gusto ko nang tumakbo at iwan na lang ang motorsiklo ko. Pero naisip ko na di pa pala fully paid ang motor ko. Hinuhulugan ko pa. Sayang naman yung mga naihulog ko na kung iiwan ko lang. Balik tayo sa kwento. At nagsalita na ang matanda. Sabi niya matagal na kitang sinusubaybayan. Dahil ikaw ang napili ko na bigyan ng kapangyarihan. At sumagot ako na bakit po ako lola? Kahit naihi na ako sa pantalon ko sa takot at nanginginig. May ibibigay akong kapangyarihan sa'yo. Pero may bayad, sabi ng matanda. At nagtanong ako bakit po may bayad? Tanong ko. Ang sagot ng matanda, iho sa panahon ngayon wala ng libre wika niya. Heto ang mahiwagang libro, ililigtas ka nito sa oras ng kapahamakan. Basahin mo para mapag-aralan mo ang kanyang kapangyarihan. Pero kailangan mo siyang bayaran kahit pambili ko lang ng makakain. Gutom na kasi ako iho. Tinanong ko, Lola, magkano naman po ang mahiwagang libro? At sumagot, ang matanda, 2.5 lang apong, at may discount na yan, dapat 3K nga dapat. At dali-dali ko nang binayaran para makaalis na ako. Nung paalis na ako, may pinagbili ng matanda. Sabi niya, hiho, kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong bubuksan sa pinakahuling pahina. Dahil mawawala ang bisa. At pagkatapos niyang sabihin yon, bigla na lang siyang nawala na parang bula. At hinarurot ko ng mabilis ang motorsiklo ko. Pagdating sa bahay, tinanong ako ng asawa ko kung ano ang nangyari sa akin. Maliban sa takot akong dumating, ay basang-basa pa ang pantalon ko dahil nga naihi ako sa takot. At doon ko na ikinuwento sa kanya. Ang nangyari, imbis na maniwala sa akin ang asawa ko ay binatukan pa ako. At nagsabing, ano ka ba namang katanda-tanda mo na nagpapaniwala ka pa din sa mga ganyan? 2025 na tayo, uy. At doon ko pinakita sa kanya ang sinasabing mahiwagang libro ng matanda. Sinabi ko sa asawa ko na huwag niyang bubuksan ang last na pahina dahil yun ang pinakahabilin ng matanda. Pero sa tigas ng ulo ng asawa ko ay binuksan pa din niya. Laking gulat naming mag-asawa sa nakita namin. May nakasulat sa last na pahina, National Bookstore, 150 pesos. Walang hiya, scammer pala si Lola. Kaya kayo mag-iingat kayo lalo na kapag madaling araw kayo umuuwi galing trabaho.
Natapos ko din ayusin ang storage room namin. At sana nagustuhan ninyo ang kwento ko kahit corny. Kita-kits ulit tayo bukas mga katagay. Bye-bye. Yo, what's up mga katagay? Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw na naman ang dapat ipagpasalamat. Panibagong araw, panibagong daily short vlog na naman po. Araw ngayon ng linggo at wala akong pasok mga katagay. Kaya gagala tayo sa Old Town Zagreb. Nakakaboring na kasi sa bahay. Ayaw ko naman matulog buong maghapon. Pagkatapos ng isang linggong bakbakan sa trabaho ay ititreat ko lang saglit ang sarili ko. Gagala tayo at kakain tayo. At dahil linggo ngayon matagal dumating ang mga bus, kaya takbuhin na lang natin papunta sa main square. Naalala ko may kapangyarihan pala ako na ibinigay yung matanda. Kaya magte-teleport na lang pala ako. Uy, gumana yung kapangyarihan ng mahiwagang libro. Kala ko scam, totoo pala. At nandito na ako ngayon kay Pareng Banjelasic, ang bilis na katipid ako, hindi na ako namasahe. Si Banjelasic ay isa sa mga naging ruler dito sa Croatia mula 1848 hanggang 1859. Ang tawag dito ng mga lokal ay Main Square o Ban Josip Jelačić Square. Isa ito sa mga landmark ng Zagreb, Croatia at maraming mga turista ang mga namamasyal dito. Mapalokal man o mga turistang galing pa sa iba't ibang bansa. At dito din kadalasan ginaganap ang mga events ng Zagreb. At pupunta naman tayo sa Cathedral of Zagreb o mas kilala sa Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Under construction ang Cathedral of Zagreb at sarado sa publiko at sa mga misa dahil noong 2020 nagkaroon ng 5.5 na lindol dito sa Zagreb at isa sa mga napinsala ang mga tore ng cathedral. Nasa tapat din ng cathedral ang Holy Mary Monument na napapalibutan ng 4 na anghel at nasa tuktok si Mama Mary. At nasa gilid ng cathedral ang Capitol Fortress o ang pinakamatandang wall dito sa Croatia. Lakad-lakad na naman tayo ulit mga katagay habang nililibot ang Old Town Zagreb. Okay. Sa paglalakad ko ay nadaanan ko ang mga nagtitinda ng inihaw na mais. Matagal na akong hindi nakakakain ng inihaw na mais, kaya bumili ako. 3.50 euro ang isang inihaw na mais o katumbas ng 230 Philippine pesos, ang mahal. Pero wala tayong magagawa, nasa Europe tayo at huwag na lang tayong mag-convert sa peso. Isipin mo na lang 3 pesos lang. At lilipat tayo kay Pareng Tomislav, magte-teleport na naman tayo. Wow, sana all... At nandito na tayo sa King Tomislav Square. Si King Tomislav ay ang kauna-unahang duke ng Croatia noong 910 BCE at nakoronahan bilang hari ng Croatia noong 1925 BCE. Isa din ang King Tomislav Square sa mga sikat na landmark dito sa Zagreb, Croatia at dinadayo ding ng mga turista, mapalokal man o mga turistang galing sa iba't ibang bansa. Lilipat naman tayo sa Glavni Kolodvor. Kolodvor, o ibig sabihin sa Tagalog ay istasyon. Ito ay istasyon ng tren at nasa tapat lang ng King Tomislav Square. Una itong binuksan noong 1892 at ang mga tren dito ay bumabiyahe sa mga probinsya ng Croatia at mga kalapit bansa ng Croatia. Nagutom ako sa kakalakad. Mga katagay, kakain na tayo at magte-teleport na naman ako para mabilis. Wow, sana all na lang talaga. Dito tayo dinala sa Domino's Pizza. Dito din kasi ako madalas tumatambay maliban sa McDonald's. Wala naman kasing manginasal dito para only rice na lang sana. Wala silang available na bottled water. Kaya beer in ka na lang ang inumin ko. Mga katagay, dito pala sa Croatia ay mahilig sila sa beer. Sa bagay, kahit sa Pinas naman nakakamiss ang Red Horse Beer. Itong branch pa lang ito ang pinakaunang Domino's Pizza dito sa Croatia. Amazing. Naiinip na ako. Ayun, niluluto muna nila ang order kong pizza. At heto na. Cheeseburger pizza pala ang in-order ko. Ang sarap, 2-in-1 na may pizza ka na, may burger ka pa, saan ka pa. So ano pang inaantay? Lantakan na yan. Run. Tara, kain na po tayo.
Dahan-dahan baka ka mabulunan. Hindi ko man naubos na busog na ako at iti-take out ko na lang ang natira. Iihi muna tayo bago tayo umuwi. Tara, uwi na tayo mga katagay. Magte-teleport na ako para mabilis inaantok na kasi ako. Pero bakit ayaw wala na yatang bisa ang kapangyarihan? Patay tayo diyan. Kaya takbo ulit tayo, wala na kasi akong pamasahe. Run. Yo, what's up mga katagay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw na naman ang dapat nating ipagpasalamat. Panibagong araw, panibagong daily short vlog na naman tayo mga katagay. And today's vlog ay papasok na tayo sa trabaho. Pang-umaga tayo ngayong week na ito. Hindi busy ngayon kaya maaga akong uuwi. At heto pala ang update kay Big Boy. At dahil nga sa maaga akong umuwi ngayon, may pagkakataon akong maghanap ng preno ni Big Boy. Malapit lang sa trabaho ko ang shop, kaya dumaan na ako. Nasabi lang ng kaibigan ko itong shop na ito dahil dito din niya pinapagawa ang scooter niya. This one. Excalibur. This one. This. Yeah. Need to check it. Okay. Okay. Napakabait ng may-ari ng shop, napaka down to earth. Siya mismo ang tumingin kay Big Boy. I-check niya muna kung meron silang stock ng katulad nung kay Big Boy. I think so. It's not this. Orderin muna nila yung parts at kinuha niya ang contact number ko para tatawagan ako once na dumating na yung piyesa na in-order nila para kay Big Boy. Kukuhanan na din niya ng video at picture yung brake caliper ni Big Boy para sure at tama ang orderin niya. And if you also have the pads. That's Yes, I need also pads for the This is your yeah. scooter. The scooter, yeah. First time that I see. Yes, American brand I think. It's American brand. Yeah, American brand. Are you success? It's okay. It's okay. It's okay, yeah. It's a dual machine, the front and the rear. I Yeah. see. And this, it's looking It's good. fast, yeah. Cable, it's already damaged. I need to replace. We have this. It's Yeah, no yeah. problem. It's okay. It's But I need the new one. Yeah. The price is good. And why you want to know this? This one. Why you want new? Because my front doesn't have. So this one I will transfer in the front. And the new one I will put here. You will do it. Yeah. You can do it. I can do it. Yes. Okay. Mga katagay, di ko na kaya. Dumudugo na ang ilong ko. It's fast. Do you have a job? Because I am I'm looking working. for somebody who can repair scooters and. Really? Ang tagal niyang nakipagkwentuhan. Nagustuhan yata niya ang sense of humor ko at bandang huli gusto na niya akong magtrabaho sa kanya. Pasensya na po, iba po kasi ang linya ko sa trabaho. Baka imbes na magawa ang mga scooter, lalo pa silang masira. Dadaan muna ako sa supermarket bago ako umuwi ng bahay. Bibili ako ng mailulutong ulam. Kukuha na din ako ng tinapay. Bibili din ako ng manok. Malalaki ang mga tinda nilang manok dito, kaya pwede ko siyang hatiin. Yung kalahati pang tinola at yung kalahati naman pang adobo. Tipid, di ba? Bibili na din ako ng galunggong. Ipapaksiw ko. Hindi kasi kaagad masisira kapag paksiw kaya pwede ko i-stock. Frozen nga lang ang mga galunggong dito. Kumuha na din ako ng luya para sa tinola at paksiw. At bibili na din ako ng sili. Pwedeng ilagay sa paksiw at tinola. Sobrang anghang yata nito. Kitang-kita naman sa pakete. Umuusok ang ilong ng toro. Kailangan ko din pala ng pangpalaman sa tinapay.
At suka para sa paksiw. Sing asim ko kaya ito? Good for 3 to 4 days na pang-ulam ko na itong pinamili ko. Mag-isa lang naman akong kakain. Tara na mga katagay, magbabayad na tayo. Nakapila na ako sa cashier para magbayad. At pauwi na ako mga katagay. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw at sana po ay huwag kayong magsasawa sa pagmumukhang ito. Hanggang sa mga susunod na daily short vlogs. Ako si Reggie de la Peña. Ang inyong Pinoy bartender. Goodbye.